maging ang general na si Browner na kapag may nangyaring masama kay VP Sara, mananagot sila sa buong bansa. Ito ang naging diretsang babala ni Kapitan Dado o mas kilala bilang retired Army Clemente Enrique nang lumabas at makumpirma na tinanggal na lahat ang mga security personnel ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng kanyang revelasyon na minsan ang pinagtaangkaan ang kanyang buhay. Ayon sa breaking news, tinanggal ang mga VP-SPG na nakasign kay Vice President Sara Duterte at pinalitan ito ng 24 na bagong pulis na hindi raw kilala ng Vice Presidente na maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanyang buhay. Lalo pang uminit ang usapan ng kumpirmahin ng isa pang army ang nasabing balita kung saan posibleng nga raw maging delikado ang buhay ni Vice President Sara Duterte sa ginawa na ito ng AFP. Ayon sa kanyang naging pahayag, just in, all the personnel of Vice Presidential Security and Protection Group are being relieved and will be replaced by 24 PNP personnel. The Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Browner, has reneged on his duty to protect the second highest official of the country, a constitutionally elected official of the country. Only Marbil and Browner are talking to each other and without any written orders, but surely a verbal order coming from somebody higher than them to compromise the security of the second highest official of the land. This is what I can tell you, Browner and Marbil. Should anything happen to the Vice President, hide your asses. You are traitors. Unquote. Ayon sa naging expose ng militar na si Orlando De Leon, makokompormisong tunay ang buhay at security ni Vice President Sara Duterte dahil sa ginawa ng Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ng kanilang Chief of Staff na si General Browner na tila sila lang ni Marbil ang nagkakaunawaan at hindi imposibleng galing raw ito sa utos ng isa sa pinakamataas na opisyales ng pamahalaan. Ayon mismo sa nasabing sundalo, kapag raw ginawa nila ang hindi kaaya-aya kay Vice President Sara Duterte, malilintikan raw sila sa taong bayan at tiyak magdadanak ng dugo at maghahalo na raw ang balat sa tinalupan. Narito at panoorin ang buong pahayag ng retired Army na si Kapitan Clemente Enrique o mas kilala bilang Kapitan Dado matapos niyang pagmumurahin at bantaan ng ilang mga opisyales ng Armed Forces of the Philippines na kapag may nangyaring masama kay VP Sara, magtago na raw silang lahat. Dahil tiyak na hindi raw nila kakayanin ang galit ng tao lalo't nalalaman nila na nasa delikado ng posisyon ang buhay ng ikalawang Pangulo. Narito't panoorin ang full video. Ang presidente ninyo nagdodroga. Yun ang issue. Tapos nagnanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo nagnanakaw kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita. No? Is she a threat to national security? Of course not. Utangin na sino nag-a-advise niya sa presidente national threat. No? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. Ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo eh. Nagalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga! Tanga. Tanga kayo. Bopol. Tapos doon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis. Tinatakot nyo taong bayan. Uhulihin na si Inday. Hulihin siya. Isasabihin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo. Pinakamaganda niya, kulong nyo. Kulong nyo si Inday. Tangina ninyo, hindi nyo kami matatakot. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Yes. Uubusin namin kayo. Correct. Yan ang threat sa presidente.
Putangin na nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Okay. Relax lang, Commander. Yung statement in time, minura-mura ang presidente, minura-mura tapos gigil na gigil na yung tao. Putangin na ninyo kayo, BBM. Manggagamit ka talaga gago. Okay. Gago ka talaga Oh, presidente ng Pilipinas, gago ka Tarantado ka napakawalang niya mo Gago Sa ka. totoo lang. Sa mga maka-BBM, sorry pero gago talaga yung BBM na yan Kita ninyo ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Putangin na ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado ka pala Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito Padrag test ka na muna, gago. Padrag test ka, gago. Nayupa ka. Tangina mo, kaya nagkahaganito yung bansa dahil sa iyo Sa'yo, oo. Binoto ka namin. Pagmamalaki mo pa yung boto mo, gago. Tangina mo. Malaki yung boto mo. Paano yung boto ng isa? Boto ng vice president mo, mas marami yung boto yun. Gago. Tangina mo. Sorry. Mga kapitbahay ko, mano. Kainit ang ulo, kaya yung mag-vlog umiinit ang ulo ko Magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na, nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Putangin na ka. Gago, sorry. Gigil ako Putangin na, hayop ka. Ngayon ka lilitaw, tatapang-tapangan ka. Gago. Tangin na mo. Ipapakita mo pa, presidential ka. Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka mag-alala. Babantayan ka namin. I am ordering the armed forces as your commander-in-chief ng PNP. I'm ordering you to make sure that nothing happens to the vice president. Tapos, ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago. Tanga. Presidenteng ewan. Tanga ka talaga. Tanga siya. Tungang. Tarantado. What you are creating is divisiveness in the country. Gago. You are placing the country in the verge of civil war. Gago. Ina mo. Tanga. Putang ina nyo. Ayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo. Gago kayo. Okay. Pasamahin kayo lahat sa akin ang na to, tanin niyo yung nagtatalong politika. Nagtatalo yung politika. Kaya nga mini-maintain ko FGF sa gitna tayo. Parang di tayo mawala Parang di tayo mawala. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF, we want to be in the cooler side na nag-iisip. Mga Pilipino na nag-iisip. Kasi pagka sumausaw ka dyan, mawala ka galit na galit. Ako galit na galit ako pero kinokontrol ko. Kung nadidinig yung usapan namin ni Buhay, ni Commander Metran, galit na galit ako. Kung nadidinig yung usapan ko sa ibang commander, galit na galit ako. Natatawa nga sila Gigil na gigil ako Pero kinokontrol namin ang galit namin. That's courage. Courage is not just plain na tapang, the stupidity, plain tapang, the stupidity. The courage is the ability to control yourself, control your fear, control everything, and perform the mission. That's courage. Yung you do the right things, yung properly, hindi yung ganyan. Yan na. Putang ina yan. Magano na, magkalsada na tayo. Tangin na nga ang gago. Magkakalsada ka, bakit galit ba kayo sa EDSA? Galit kayo sa EDSA? Galit kayo kay Mama Mary? Doon kayo doon nyo dinay-direct yung tao. EDSA. Ba't hindi sa Kongreso? Doon kayo galit Yun nga tanong ko bakit hindi sa Kongreso? No? Ba't hindi sa Kongreso? Nandun yung tapos yun, veterans, punta kayo, support kayo kay Inday, doon kayo magsalita-salita. Puta. Sige, veteran. Because you are thinking na ang focal point mo is yung personalities Why not make the focal point yung issue at hand, yung issue. Nakakalimutan yung issue, bangag yung presidente
ibig sabihin ni Duterte, you demand explanation. You demand. Tangin lang yan. Itong Marcos na to, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? Gagamitin yung konstitusyon laban dun sa kay Sara. Eh si Inday Sara nga, she's implementing the constitution. She's abiding by the constitution. Kaya kayo nandyan pa. Kasi hindi siya nagtatawag ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Tanging mga hayop kayo. Sinabi ko again, Marcos and everyone na connected with Marcos, kaya kayo nandyan, kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang totoong tao, people power. Wala. Minadinig ba kayo? Lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to? Minadinig ba kayo? Ang nagtatawag lang, mga vlogger, no? Mga supporter ng vlogger, mga nananawagan, supporter na tayo, labas na tayo. Hindi nyo nga, kaya nga nakakainis ang Pilipinas nakakainis. Ang dami ko na sinabi, nawala na ako. So una kay Inday, yung statement ni Inday, ano masama itong magalit yung tao? Gago kayo nagalit yung tao, ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga kayo. Bobol. Tapos doon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis, tinatakot nyo taong bayan. Uhulihin na si Inday. Hulihin siya, isasabihin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo. Pinakamaganda niya, kulong nyo si Inday. Tangina ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko naghihintay lang. Tangina ninyo. Tangina gago kayo. Tapos sa AFP, nabi ko na ba yun kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag niyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginaya si Duterte, no? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Leni. Ikaw, babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Gago! Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo bobo ka talaga Tanginang pangag ka binabasa mo wala ka, hindi galing sa puso binabasa mo tarantado. Saan ka nakakita? Alam mo, binaboy mo yung Office of the President hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Alis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres, hayop kayo, contempt kayo, yayabang ninyo, mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayop na hayop kayo sa kapangyarihan Okay, ang issue, mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo nagdodroga. Yun ang issue. Tapos, nagnanakaw ang Kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo, nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte, tangina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang bigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita. No? Is she a threat to national security? Of course not. Utangin na sino nag-a-advise niya sa presidente national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption
corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat Correct, basic correct. needs. Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Correct. Yung droga na yan is a threat to national security. Mahinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa yan, nandyan yung NPA. That is a threat to national security. Popol, kayong lahat. Tangina ninyo. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. Oh. No, Inday is a threat to your political ambition. Oh, Mga gago. correct. Tangina nyo, gagaguhin yung taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition. Is a threat to your activities of corruption. Oo. Tangina nyo. And we will Correct. polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is the hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tayo. Wag niyong sasaktan yan. Wag niyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Correct. Uubusin namin kayo. Yes. Yan ang threat sa presidente. Utangin na niyo lahat. Subukan niyo kami ngayon. Gago kayo. Tanginan ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tanginan nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? Armed Forces. Armed Forces. Sorry ah. Pero alam nyo, dapat doon pa. AFP, Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil. Last call na to, last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police. Huling call na to ha. Noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo eh. Pinapanood namin kayo eh. Galing kami dyan eh. Sa loob eh. Pinagbibigyan namin kayo. Parang isang dating Pangulo na sabihin na kakausapin niya ang AFP at magbibigay ng options. Hindi nyo pa nakikita na the president, the former president is becoming excuse me, yung mga aso tumapanik eh. The president is being desperate already. Parang, kakusapin yung mga junior officer, kakusapin yung mga bakit? Hindi na makausap. It is an admittance na the president, the former president, believes na corrupted yung hierarchy ng armed forces. Kaya kailangan kusapin ng mga junior. Putang ina. AFP last call, PNP last call. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan is a day closer to being a narco state or a communist state. Parehas, pagsamahin nyo na, narco-communist state. Every day that you tolerate, you are tolerating. Every day that you are tolerating this wrongdoing in government, you are tolerating a president who is taking drugs. You are tolerating an addict president. You are tolerating a Congress na nagnanakaw, abusive of powers. You are tolerating. It means you are with them. You are not with the Filipino people. Kaya last call, armed forces, makinig kayo sa akin.